while, di ba? For, na isang katulad ni Rupa May Quinto, talaga naman tinitingala. Oo na, talagang super cool ka. Nakakatuwa. Ako, I always hear naman talaga na you're really, really nice. Oh. Pero alam ko, inano mo yan sa mga ilakad. Kasi ang mga ilakad talaga, grabe, ang kumaitan na magiging mutihan. Pero yun, pag dito napupuli ka, Alexa, anong napipil mo na, at least, di ba? Yung iba kasi, may pag-extra, pero ikaw, talagang grabe yung ulis. Siyempre, kinikilig talaga ako. Masaya ako kasi yung kabutihan na pinapakita ko sa iba, yun din po naman sa akin. Kaya ako ganun. Kaya siguro, thankfully na pupuri. Kasi yung pinapakita ko po, yung totoong ako naman, kung anong pinaplastic or sinasadyang gawin yun, ganun lang talaga ako. Yun din po naman sa akin. Ang gawang nga. Pero Alexa, kailan ang premiere na? October 8 po. Yeah. Meron ka bang isang darating? May isa ka bang iimbitahan? Kasi may isang premiere night before dumating ka. Darating din ba siya dito sa premiere night nito? Supportado niya ba yung movie nito? Oo, pati lahat ng last screening pupunta siya. Sino siya? Hindi mo naman banggit. Alam niyo naman po eh. Si Katie. Yes, Katie Stassi. Oo. Nakakatuwa, no? Kahit hindi kayo magkasama sa isang project, you always support yung isa't isa. Because what we have is not just for work. Ay, ako baka ibang maging kahusay. Sana all. Baka isipin nila na kaya grabe yung support niya sa isa't isa. Talagang kayo niya. Hindi naman po sa ganun, pero yung bond lang na na-build namin, hindi lang siya yung pang-showbiz, hindi lang siya sa proximity ng show business. Kumbaga, kahit di na kami mag-artista po bukas, andun pa rin yung bond na na-build namin. Pero yan, congratulations kasi yung mga iba, pag kayo magkalapit, pag hindi sila magkasama, hindi nila sinusupport o pinopromote, di ba? Pero ang saya na si Katie nagpo-promote din yan ng movie mo, Under Universe. Sobrang saya po. I'm very thankful. Sobrang akong thankful. Hindi ko pa man natanggap to, movie na to, nakwento ko pa lang, siya na yung #1 fan na sigurado na siyang maganda to, na gagalingan ko talaga. Kung ano yung minsan assurance na wala ako, or yung belief sa sarili, siya yung nagbibigay ko, nagsusupply. At least, for sure, isusupport ko ng KD next time. So, ngayon pa lang, congratulations. Thank you, Sir Jewel. Thank you. We love you. You're always nice, Alexa, kaya we love you. Thank you. We support you. Thank you, MJ. Thank you, June! Maraming salamat. Oh, interesting itong next question natin. Well, this is except for Jisoo, because this involves more on Filipinos, no? From Ken. In Filipino culture, utang na loob is often seen as a strong obligation for children owed to their parents for raising them. Given the theme of family and reconciliation in Mujige, how do you personally view utang na loob in modern families? Do you think children should always feel obligated to repay their parents? So let's hear from the cast. Sino gustong sumagot? Habang nagte-text si Peachy. Ginugugil mo. English ang utang na loob. Ano ba yung I owe you money? Utang na loob. Parang ang tanong niya dito is, do you think children should always feel obligated to repay their parents? Ano ikaw? Sige, ako muna. Sa personal kong experience, gusto ko siyang ibalik sa magulang ko. Dahil binigay nila lahat, sinaporta nila ako. At sabi ko, hindi naman mo ito para-parehas ng sitwasyon. Kaya ako, I will repay. Ibabalik ko na yun sa kanyang mga magulang. Kate, ikaw. Ako po the same. I would do the same for my parents. Pero hindi lang po ako siguro sang-ayon is yung parang you force it onto your children. Na dahil ito yung ginawa ko sa'yo dati, dapat winabalik mo yung akin. I feel like when it's forced on you, I will not agree to it. But because meron na akong good relationship with my mother, I want to return tenfold everything that she's done for me. Na kusang loob ko na guys. Without her asking.
So, and bilang panganay, alam naman natin sa kultura natin, di ba, medyo may ganang magtitimba ang panganay, ganyan. Tapos ito, yung kinalalagyan natin bilang mga Pilipino, napakahirap ang buhay ngayon. Di ba? So, sa akin, hindi naman siya in-impose or hindi naman ako pinwersa. So, as long as may kalayaan ka mamili kung ibabalik mo siya or hindi. Kasi nag-iba din nung nagkaroon ako ng daughter, hindi naman ako nag-expect na magbabalik siya sa akin paglaki niya. So, mas doon ko nahanap yung balance. Kasi nung ako pa lang, nung bilang panganay, naging breadwinner din, feeling ko obligado ako magbalik. Pero nung naging mother ako, na-realize ko na, hindi naman pala ganon yung ini-expect from me. Kasi maayos din naman yung relationship with the parents. As long as kusang loob mong binibigay yung utang na loob. Ganon. So, and alam mo yung hangganan kung hanggang saan matatapos yung pagtanaw mo doon. Sariling din kasi yan sariling decision and boundaries na isi-set mo. So, kung hanggang saan lang yung willing na, yun po po. Richard, ikaw, what are your thoughts on that? Yung repaying, utang na loob to their parents. Fortunately for me, sumama na rin nasa hindi sa amin hindi ko yung kami nang isa yung talaga ibigay ko sa kanila. I think may obligasyon, conflict limitations. Kasi sa point na lang, kakaroon ng kasi yung pamilya, kakaroon ng priorities. Once we set aside, of course, may obligasyon na para sa parent or friends. Wala ka ng obligasyon, pero make sure na nasiseparate yung priorities mo. Pichi. Kasi, nung tumatanda ako, nakita ko si yung nanay ko pag nasa bawa, hospital yung kapatid ko, mahihila, ay bata pa ako. Tapos wala siyang pambahayan na puputulan mo. Tapos patrami yung story ko. Hindi, yun nga. So, magmula na nakita ko nanay ko, tapos parang hindi makalabas yung kapatid ko sa hospital dahil nabilig sa labi ng nahihila. Eh, gano'n wala talaga. Dumating sa point na gano'n. So, sabi ko, tapos nanay ko, nakikita ko nangyayari sa wala ko, after that, sabi ko, hindi nyo na kailangan ng salita. Kahit na ang nanay ko nakatingin lang. Or, basta siya nagingin. Pero, mula noon, nakita ko siya gano'n. Siguro mga 7, 8, 9. Pero gano'n lang ako. So sabi ko mula na, hindi ko na, magtatrabaho ko kahit hindi na nangyari sa aming pamilya. So, sure ako agad na gusto kong tumulong. So, hindi ko na pinag-isipan. Go lang lang go. Galing naman. Thank you, Pichi, for sharing. Alexa, what are your thoughts on that? If I were to become a mother, I wouldn't give that burden to my child. I wouldn't make it an obligation for my child to give back to me. I would just hope and pray that all the love and care I pour out to my child, that will help my child succeed. And I feel like kapag naman na-realize yun ng anak, and nakita naman niya yung sincere na pagmamahal ng magulang, kung sana talaga mangyayari yun, that they would want to help out, they would want to pitch in, or it wouldn't even be a burden to them to help out or anything like that. But first of all, my child didn't ask to be born. So why would I give that burden to the child na siya mag-aahon sa akin sa hirap or something. Pero kung gusto niya tumulong, and I would need it, of course I would accept. I would be so proud of my child na ganun ko siya napalaki. If ever. Galing, kasi iba-iba yung iba-iba yung makasagot din yung lahat. Iba-ibang lente, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang POV. Bottom line is, nasa sa'yo pa rin yun. Ikaw ang mag-decide what you want to do. As we close our Q&A for tonight, ang gusto kong malaman is, what is your takeaway from the movie that you want the viewers to bring with them after?
watching Mujige? Siguro sa with a writer. Take out. Take first. away, mag-take out, Take out the pagkain yun eh. first. The Okay. take away. Si Ryman muna. Ako po siguro, clear naman din sa amin yung pinagawa namin yung film na marimay, after siguro mapanood yung pelikula, parang we want the people to feel na marimay sila sa capacity nila na magmahal, na kumalinga. Na meron pala tayong innate capacity to love someone. Regardless kung ano yung nakakagin. Ganda. Everyone has that, no? The innate capacity to love. Scarlett, mag-hi ka lang. Mag-hi ka muna. Ayan. Ang natin pasagutin si Scarlett. Medyo mabigat yung tanong. Ana, ikaw na lang. Magbigay mo ng unconditional love. Kasi yun yung rule mo dito sa Mujige. Maaga kong nawala. Tapos may iwan ko mag-isa yung bata. Ayun, ganun pala kalawak, kahaba. At yung unconditional love na pwede may ibigay sa yung kahit wala ka na sa mga ko, lahat gagawin mo para lang maiparamdam sa kanya na hindi mo siya iniwan. At I think yun yung ano yung pinagawa ko kasi sarap ka naman. Ganda. Next, Ana. Kate, ikaw. Well, it could be as simple as you choose your family. You choose who you love. It doesn't matter if hindi mo siya kadugo or yeah, if hindi mo siya kadugo, it's if you choose to love this person even as your own, they can be considered as family. Sa akin naman po, as simple as respect everyone's choices. Oo, kasi iba-iba talaga tayo ng pinanggagalingan at iba-iba talaga tayo ng tingin sa mga bagay-bagay. So, malaking bagay at respeto na naiintindihan natin na iba-iba tayo kahit nasa isang community. Kasi parang ganun po yung community namin dito sa film eh. Iba-iba kami na nire-represent actually. So, kailangan lang talaga ng respeto. Thank you, Donna. Richard? Ay, hindi po. Kaya magaling siya doon. Ang dami-dami yung ano doon. Best actor si... Wow! Richard, ano gusto mong take away namin? Sa paggawa sa movie, Alright. Miss Mando, as a producer, what do you want us to take home after watching Mujige? Lahat naman ang sinabi nila ay tama. Pero para sa akin, may part kasi dun sa pelikula which really touched me kasi sabi parang kahit nasaan ka man, ang pamilya ay mananatiling pamilya. Ganda. Kahit mapunta ka sa Korea, sa Manila, family will still Family be will there. always be family. They will be there or you will find family. Ay, ang ganda nun. You will find family wherever you go. Direct ikaw. Siguro ibang perspective din. Yeah, I wanna hear. For me, ang takeaway ko is that ang bata, no matter how innocent they are, how curious they are, they have the capability to heal broken bonds. Parang kahit anong away natin, magkapatid, magnanay, magtatay, pero pag may batang involved, it bridges the gap. So parang gusto ko yung i-highlight para bigyan natin ng priority ang mga bata. Lalo na ngayon na gusto natin i-represent ang mga mixed race. Kasi ito yung first film na would feature a mixed race na bata. Lalo ka sa Philippine context, laging, uy, may lahi, maganda, gwapo yan, nakakaangat yan. So we've been challenging that idea in this film. Na regardless kung anong lahi yan, dahil pinalahi maayos, maayos ang tao. Parang, Yung po 7 years old. Ganun din kami na niya sa Amerika. May parang nahihirapan na lang siya. So, ang masasabi ko sa mga ito, yun nga, maganda kasi number 1, unang-una naisip na bata yung bida na GA. So, pangalawa,
may international na sa Korea, di ba? So that's international. Diba? Angat na angat. Diba? Hindi ko magiging international and local togetherness. Todo na team. Tapos, yun na, takeaway ko lang, lalabas kayo ng kahit napakot na kayo sistema from the more sarili ninyo. Pero, pagkapanood nyo ng movie, merong rainbow, musical, inside, help of me, take away. Take it away. Basta maganda siya, nakakatuwa. Magaling si Glenn. At saka siyempre, papasalamat ko Jisoo and then of course, kay Alexa, I'm proud of them. Kasi magaling sila dito. So I really hope and congrats and good luck. Good luck. We welcome you in the Philippines. Alright, thank you, Michi. Jisoo, what do you want us to take away after watching the film? Or what lessons? After watching this movie, I hope to people supporting Mujige. Like, even not Mujige is like for like her as a child who has same situation like her. I also, when I left the script, I wanted to make like Mujige's life in shine, like rainbow. That's why he made the Mujige as a name, maybe, I guess. So, people support, I want to people supporting to Mujige. That's what I want. Alright, thank you, Jisoo. Alexa. Ang ganda na lahat ng mga sinabi nila at ang gagandang points yun bilang takeaways ng movie. Pero siguro po kung ako, mag-take away ako. I'll take away myself like Ate Rufami. Sa character ko naman, sana makita rin ng mga tao na to be loved is to be changed. So, I know na madaming tao, after dumaan sa heartbreak, maybe loss of a loved one, if they're grieving, nakakatakot na magmahal ulit or nakakatakot na ma-involve in caring for someone or investing feelings. It doesn't have to be romantic sa isang tao. Pero ang ganda lang kasi how love really conquers everything. It really changes you and that's what happened to my character. Na from being someone na sobrang taas ng walls, na sobrang hyper-independent, nag-change na bago yun ng pagmamahal ng isang bata, ng isang community, na doon niya naramdaman na mas buo na siya. So ayun, I hope that people don't let the fear stop them from opening up and loving again. Ganda. Maraming salamat, Alexa. Si Ryrie. Ryrie, why? Bakit namin kailangan panoorin ang Mujige? Special sa mga nanay, kung mga gusto maging nanay, maganda nakakaiyak, nakakatuwa, nakakakilig. Kanino ka kinikilig? Ikaw naman kinikilig dito. Kinikilig ko kasi siya kay Jisoo. Kaya niya nasabi yun. Ay, shush daw. So, Shush daw. At magaling ka dito, Ryrie. Gusto ko sana bigyan ng message sa new generation kasi nga yung age din niya. Kaya po mga magulang at edad. Sabi nga we have to learn from the kids too. Kasi di ba pag magulang ka, kaya isip-isip ito, ay pumasok ka na, ganyan. I've learned na ngayon lang po, ngayong araw, na matuto din ako sa anak ko. So, ito rin yung take-away ko movie, na makinig tayo sa boses, sa drama, or ano naman pinagkagalingan ng mga kabataan. Yes. Ganda. Yun ang tingin ko, kasi yun ang naging gagawin ko sa buhay ko. Guidance sa anak ko, pero matuto tayo sa kanila. Kasi actually, itong mga to dapat laro-laro baby pa eh. Laro-laro
Ganda, ganda, Pichi. Maraming salamat.